between now and June 2. Sobrang tagal mo na. Dahil pwede mangyari. Pwede magkalimutan. So, kung masusunod dito si Jesus Godero, ano yung mga dapat mangyari in between? Well, una, tingin ko magkakaroon naman ng survey tungkol dyan soon. Kalawa, magkakaroon ng mga pagkilos. Katulad ng mga pagkilos before the impeachment. Diba? Yung tatlong rally na magkakahiwalay. Pero united sila dun sa usapin ng impeachment ni Sara. No? Ikatlo ay magkakaroon na yan ng mga negosasyon. May mga tatawid na, may kakausap na gawin nyo na to, mag-special session na kayo. Para pag nag-request yung presidente ng special session, hindi naman mapapahiya yung presidente. No? Dahil, tapos, alam mo naman, ang Senate leadership ay nakasalalay sa dalawang bagay. Yung mayorya ng mga senador at yung tawag diyan, yung suporta ng Malacanang, no? Kahit sabihin pa na yan separate institutions. Syempre, mahalaga yung dalawang factor na yan. At least kung titingnan natin yung mga naging pagbabago sa Senate leadership, yung dalawa ang mahalaga. At usually nagko-complement yung dalawa. No? Yung support ng Malacanang at yung support ng majority ng mga senador. Dahil overnight may pangatlong factor dyan, Justice. How strong the leadership is of the president. Kung hindi siya muling dadagain dito sa puntong ito. Ulit-ulitin natin uli. Para, ang alam ko, nakikinig sila. Hindi na siya dinaga dahil natuloy na impeachment. Pero kung dadagain siya, pagdating dito sa exercise yung second factor na binabanggit mo, Justice, magkakaalaman. Di ba? Doon magkakaalaman kung gaano siya kalakas Tama. No? Kung kaya niya ma-convince yung mga senador to do the right thing. Napatunayan na nga niya na mali yung host. No? Tapos habol pa uli yung host. No? So, dapat wag na niyang gawing vulnerable yung sarili niya. Dahil pag nagsalita yung host, kinikis-kis talaga No? Kinikis-kis No? Talagang walang pakundangan Walang pakundangan. Kaya medyo nervous siya. Hindi pa kasama dyan si Assassin. Tayo lang naman nag-uusap dito. Alam mo nanonood dito. Nag-uusapan lang naman natin yung idea na baka nga dinaga. At saka sakit-sakit. Sabihan ka dati ni Digong na weak leader. I think now is the time to prove him wrong na hindi ka weak. Malamya. Saka pinatunayan na niya ng kalahati. Nagawa na yung impeachment. Overwhelming. Merong bitin pa yung kalahati kung hindi magawa yon, baka mabaliwala yung kalahati na pinatunayan niya na siya ay hindi dinaga. At saka hindi lang naman yun lang pandito ang at stake Yung lagi natin pinag-uusapan, hindi lang ito politika Hindi lang ito political annihilation kung ito yung mga kaaway mo, pag yan ay nakabalik, no? Baka pati yung iyong physical annihilation ay mangyari. Sabi nga ni Baste, di ba? Baka mangyari sa kanila yung nangyari sa mga Romanov. Baka mangyari sa kanila yung nangyari kay Mussolini. O kaya, baka ituloy na ni Sara yung kanyang assassination plot. Nasabi niya doon sa kanyang press con, walang assassination. Walang assassination plot, di ba? Narinig mo yun, di ba? Sabi ko, hindi kumurap. Hindi nabulol. No? Na sinabi na walang ganon. Wala siyang sinabing ganon. No? Didilaman ko yung background ko. Didilaman ko kasi parang ganito yung ginawa ni VP Sara doon. Di ba ganyan? Ganyang kadilim yung background. Yan. Dilaman ko pa. Yan. Di ba ganyan kadilim yung siya? Ako lang pa. Baka wala na akong makita Ayan. Yan yung pinakamadilim yan. Di ba? Di ba pinagmumura? Hindi pa Blair niya. Hindi pa Blair Witch Medyo maliwanag yung background Pero you get the idea, guys, no? Ganyan yung ginawa ng Vice President. Pero hindi ko alam kung saan to borrow ang senator's metaphor. Sa sako ng go-go niya hinugot yun. Yung sinasabi niya na sila lang nagsasabi niya na nag-threaten ako sa presidente. Ang liwa-liwanag, sabi niya, pumontak na siya ng papatay kung meron daw mangyari sa kanya at hindi raw titigil. Wag daw tumigil. Hanggat napatay na yung presidente, First Lady, tsaka Speaker of the House. Diba?
At no joke, no joke. No joke. Grabe, no? Pwede ka pala magsinungaling ng gano'n, no? Parang 180-degree turn. Actually, kung hindi na-transmit yung impeachment, baka pwedeng idagdag sana yan. No? Yung ganong klaseng kalantarang pagsisinungaling. Oo. Mm-hmm. Uh, Nga pala, siya ba nabanggit ito? Si ano yata, yung naging magaling yung undersecretary before. Yung danger, diba? Isipin mo, merong isang vice president na merong na-impeach. Pero ang trial, 4 months later. Paano kami mangyari sa presidente in between? Di itong formal impeach, siya yung papalit. Tama. Sa Philippine politics, 4 months is a lifetime. Diba? Dahil pwede mangyari. Lalo na kung ang kalaban mo, mga Duterte. Lalo na kung meron pa diyang lumalabas na mga revgob. No? Diba? Oh. May mga nagpapaliwanag sa presinto patungkol sa revgob, no? Balitaan ko lang. Ikaw kasi, kung ano kasi sinasabi mo no? Wala ako sinasabi eh. Ako nagtatanong lang. Pero dapat sumagot lang na maayos. Hindi naman i-initiate eh. Sasama lang. May mali ba sinabi ko? So, ang daming mga umiikot, di ba? Hindi lang impeachment, no? Kung hindi, meron ka pang revgob, no? Meron ka pang assassination, di ba? Meron ka pang Teka, saan galing assassination? Ayon kay Sarah. Di ba? Na dati pang sinabi ni Baste, last year pa rin, di ba? Mas maaga si Baste. Baka mangyari sa inyo yung nangyari sa Romanov at kay Mussolini. So, actually, nagsimula yan kay Digong noong January 28. Nung sinabi niya na, buti na lang, wala nang tokhang. Kung hindi, baka nasama siya. Grabe, no? Sabihan mo yung presidente ng ganyan. Ito mga to, hindi lang threat yan. Sa dami ng napatay sa tokhang, di ba? Ay hindi yan biro. Kung sa kanila manggagaling. Kung halimbawa, ako, manggagaling sa akin na yung si Christian Esguerra, papa-assassinate ko yan. No? Dahil grabe yung mga introduction sa akin yan. No? Talagang tinitilad-tilad yung katauhan ko. No? Talagang walang iniiwan sa akin na karangalan. No? Ganyan. Kapag tinrating ko yan, hindi kakabahan si Christian Esguerra. Dahil alam niya, dahil ako naman ay isang very gentle na tao. Gentle soul. Ay hindi ko talaga kayang gawin. Pero kung manggagaling sa mga Duterte, no? Sakwa lang pag tinitigan mo yung mata, di ba? Pag tinitigan mo yung mata, alam mo capable, no? Or kung yung threat na galing sa Justice ay manggaling kay Smiling Assassin, kakabahan ako. Yes, yun. Kahit ako kakabahan doon para sa iyo, no? Itago para sa akin talaga, no? Talaga sinasangkalan ako, no? Oo. Ngiti pa lang eh. Hindi ko siya kakausapin para awatin. Dahil baka pati ako madamay Yung ganun ba? Di ba yung mga klaseng tao, yung pag umawat ka, yari ka rin di ba? Mauuna ka. Oo. Yan. Kaya, very serious yung mga threat ng mga Duterte. Hindi yan biro. So, in summary, anong dapat gawin ng Malacanang dito? Tsaka ng mga senador? Magpatawag ng special session? And then? Well, yung mga nag-file ng impeachment, yung first, second, at saka third, ngayon kinakailangan nila uli mag-scale up in terms of mobilizations, in terms of talking heads, in terms of a nationwide campaign para pressurein yung Senado na at the very least ay agahan to constitute themselves as a trial court. No? Yan yung ikalawa, yung presidente, dahil bilang presidente, ay gawin niya rin yung kanyang mandate na dahil ito ay na-transmit na sa Senado, humingi na siya ng special session. Kung ayaw, hindi siya necessarily may implicate dito. Pero implicated na rin naman siya. Wala namang boboto ng 250 nang walang bendisyon ng presidente. Diba? At Correct. mo, ang number 1 na pumirma. So, parang, wag na magpanggap, diba? Pero naman siyang paliwanag. Na-transmit na Tapos ayaw harapin, dapat gawin ko naman bilang presidente, bilang isang strong leader na hindi dinaga,
na i-request sa Senado na magkaroon ng special session, no? Yun yung tapos yung mga ibang mga tao diyan nagigilid-gilid, edi kuno sila, pumasok na sila sa eksena para makipag-usap, makipagkwentuhan sa mga senador na gawin niyo naman yung trabaho niyo, or else ay hahatulan kayo ng mamamayan, hahatulan kayo ng kasaysayan, whether dito sa eleksyon na parating or sa 2028.